Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya kay Judge Gina, no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na. Umpisahan na natin sa mga battles, sa flip top na pending na di ko pa napapanood dahil nag-focus tayo nung last month, July, sa tournaments. So zoning 18, zoning 19, hindi pa natin napapanood yon. Hindi ko rin napuntahan ng live yon, kaya fresh to para sa akin. At to be honest, wala akong nakitang mga clips sa feed ko. Kung meron man, hindi ko pinapakinggan, hindi ko pinapanood. So, eto, ano talaga to sa akin? Fresh talaga to sa akin. So, actually, dapat Joss versus Lord Manuel yung papanoorin ko kasi ang gandang matchup nun. 1-up 3, FRBL 1-up 3 champ, tsaka FRBL 1-up 4 champ, diba? Tapos biglang naglaban dito sa flip top. Tulad nung Ahon 13 champion, pedestal 1 tsaka pedestal 2 champion pinagtapat, 'di ba? So parang ganoon yung vibes kasi noon eh. Kaya gusto ko dapat 'yun yung uunahin kong panoorin. Pero shoutout sa nag-request nito. Hindi ko na sabihin kung sino. Basta nagkausap kami. Panoorin ko daw. Tignan ko daw, especially yung battle hanggang sa judges. So which is ganoon naman yung palagi natin ginagawa. Tapos nagko-komento tayo sa judges kung ano yung komento nila. Tapos kung ano naman yung, 'di ba? Pinagtatagpo natin 'yun eh. So exciting din. Actually dapat pang August trip pa 'to eh. Pang August trip pa talaga 'to dapat, pero inuna ko na dahil dun sa special na nag-request ng battle na to. So, shoutout Shaboy versus Vicente. Game! Pinili niya mauna si Vicente. Unang banat para kay Vicente. Zoning 19. Pakinggan natin. Game. Yo! Flip top game! Game! Striktong Game. 2 minuto! Yan ang memo. Kaya sana sumunod ka sa oras, bro. Hindi porket wala kang bilang, lalampas ka natang inaambo flax mo. Lumalaki na yung tiyan, kaka-OT ng OT. Tingin niya kasi sa ganon mas may favor. Ulul, mahilig ka mag-OT kasi mukha kang nag-labor. Nakaraan, tumawag ko OT sa akin. labor, okay. Sobrang init. Samahan ko daw siya. Oras ko tuloy nagkanda aba-abala. Nagyaya ng halo-halo. Kaso nung magkita na kami, puta may daladalang pala. Langla ka. Mas uminit lalo ulo ko kasi di na ako nakapag-emote. Yung halo-halo pala ng simento kasi bubuhusan namin Rocky Road. Ganyang construction gusto mo sa mga lines? Pues boring iyong guhit. Samantalang sa akin planado teknikal, yung drawing na pagkakamalan na blueprint. Samantalang eto, walang originality. Ultimo mga clips ng flip top, nire-re-upload kapal talaga tang ina neto. Kahit sa event ng underground, nagtitinda pa rin niya ng flip top. De flip top na sigarilyo. O sa motos, ginagawa mo yan pag may battle. Yan ang napili niya na hassle. Yung dating OFW sa Middle East, here it is. Ngayon nagtitinda ng camel. Aray ko! Yan ang modus niya sa motos. Obligahing bibili ka para convincing. Ipag-sisindi ka. Talagang stick to business. Mapapamura ka talaga. Tangina kasi yan 15 isa.
Mall, putang Pero ina. kahit nagtitinda ka ng yosi, di ka makakahit sa akin, ni kay Madi disappear. Oo, talagang you're getting smoke, lalo't dito ka pa natapat sa may business na grills. Kaya what's up, bullfrog? Real talk, ganito itsura ng Business na You're angas getting nun. smoke, lalo't dito ka pa natapat sa may business na grills. Kaya Okay. what's up, bullfrog? Real talk, ganito itsura ng bullfrog. Oo, ganito lang gaguhin to. Kasi kahit sang angle man tatalon to ng tatalon, tatalunin to. Kasi pag ako kalaban mo tapos ka, kahit sang angle man mapunta, nasa top pa rin ako nitong palaka. Naruto kay Gamabunta. Okay. Kaya Froggy, pare, di bagay sa'yo teknikal ang atake. From corning jokes to di mabentang teknikal. Puta, sino ka? Si Husky? Oo, mga descendants yan ni Husky. Naginaya pati paghuhubad. Kadiri ka, Shabs. Naguhubad ka para bumenta. Ano kala mo sa flip-top, Viva Max? Tapos niriridim mo sarili mo rito? Nakilala ka lang sa iyong aggression, palpak na comedy at... basta walang lumalanding na suntok. Baka nakakalimutan mo siya, boy. Nakilala ka lang rito bilang rubber na dugyot. Ewan ko ba, boss, kung anong nakita mo rito? Pero di ko na to papalagpasin. Di bagay sa'yo gantong uri ng palabas, kaya palabas din kitang kakalad ka rin. Sige, mag-joke ka na ng corny. Maglabas ng props, mambastos at aggressive. Psh! Di na yan tatalagpamin. Ngayon pakita mo sa aming lahat, Shaboy, na wala ka ng ibang alam pa na gawin. Time, bitches, ngayon mo sabihin kalmado ka. Time, unang banat kay Shaboy. Okay. Mahirap bigyan ng judgment yon. Feeling ko, mahirapan akong bigyan ng judgment yung kay Vicente habang wala pa siyang katapat. Panoorin muna natin kay Shaboy dito. So, kailangan natin mapanood muna yung kay Shaboy bago natin pagtapatin yon. Kasi, mahirap magbitaw ng mga ng komento, ng judgment sa ganong performance ni Vicente kasi baka may masabi ako doon tas biglang kay Shaboy is di natin alam kung mas malakas or mas mahina, 'di ba? So kailangan nating anuhan muna to. Balansehin muna. Round 1 muna tayo kay Shaboy. Okay. Bruce, pasuyo nga ako. Props ko eh. Ito lang. Flip top game! Mas malakas pa, flip top game! Total, matagal ko nang gustong mapabilib sa freestyle ability ko si Ari. Boss, mamili ka sa laman ng plastic, gagawin kong topic. Ay gago. Mamili ka, boss. Mamili ka. Ano yan? Ebot? Wala ebot. Bote yan, boss. Hindi. Wag na nga. Nagkalat, gago. Pinapapili lang ang bagal. Uwi ko na lang to sa bahay. Benta ko kalakal. Oh, baka dun sa nagre-reviewing babae, hanapan pa ako ng word associate sa bote. Bakit? Ano pa bang ine-expect mo? Baka kung gusto mo ng mahabang skim sa bote, o eto, pasok mo sa pekpek mo. Gago. O baka nagtataka ka kung bakit yung babaeng yon sa battle natin nasangkot. Nakita ko kasi na pinagtatanggol mo siya sa comment kasi gusto mo lang siyang makantot. Gago. Payag ka, kakantutin mo si ate, Unli Pops. Pero after nyo mag-sex, magkakaroon kayo parehas ng monkeypox. Alam nyo bang, wala pa kami sa flip top ay mag-best friend na kami neto. Kilalang kilala na kita. At kilalang kilala mo na rin ako. Kaya malamang 80% ng mga sasabihin natin dito ay totoo. Pero uunahan na kita, bago mo pa mapaniwala ang madlang people. Hindi totoong kinantot ko si Marichu nung dumayo kami sa Bicol! Flip top game! Yeah! Kamusta, Bes? Ngayon dito natin pag-usapan kung anong nangyari dyan sa utak mong makitid. Bakit tila naging bitter ka sa akin mula nung binansagan nila akong Mr. Undefeated? Nox. Kala mo di ko napapansin yung pasimple mo sa aking pang-hate? Kaya pala nung umuwi yung papa mo galing abroad, di mo ko binigyan ng chocolate? At ilang buwan ka na rin hindi nagre-react dun sa mga post ng fan page ko.
Labis na ako nag-aalala sa Bis kasi nagkukulang na yung likers ko. Alam mo bang pinapakinggan ko halos lahat ng kanta mo pero hindi para i-critics? In fairness magaling ka sa music at palagi kang piling mayaman sa yung lyrics. Paano mga lyrics neto? Paangat dun sa top. Milyones na ang hawak. Blue bills. Hoy tanga, ikay magsikap. Bago ka magpiling mayaman sa kanta, bayaran mo muna yung blue bills mo sa Maynilad. Mukha ka nang madungis, ganyan pa yung imagination mo, Bis. Milyones na pala nahawakan mo, ba't inaabutan kayo ng disconnection notice? Pero kahit piling mayaman kayang pangarap mo, wag na wag mong susukuan. Tuloy-tuloy lang sa paggawa ng kanta, Bis. Hanggang sa kayo ay maputulan. Gusto lang sana kitang sagipin, kaya kailangan ko to sa iyong banggitin. Bakit ba manayang-aya mo sa amin ng swimming? Di ka ba natatakot mangitim? Gago. Kasi Gago. once a week to kung mag-aya sa dagat. Kung tutuusin, wala namang kaso. Ang kaso, nakakahiya tong kasama sa swimming kasi ang alam lang langoy aso. Nung sinabi ni boss na kami magkalaban, inaya ako neto sa dagat. Bakit? Nalungkot ka ba, Bis? Sobrang hilig mo sa dagat, nagmumukha ka ng lumot na naka-grills. Pero alam nyo bang gumagawa ng grills to? Yung business niyan kakaiba. Lahat ng ginawa niya ng grills, 1 week pa lang bumago agad yung hininga. Lakas naman talaga ng dating pag naka-grills. Pag gumimik, talagang uumagahin ka, pare. Kaso di nyo may iwasan na tanungin ka ng babae kung kumakain ka ng tae. Halos, ay wait. Wait lang, Andre, maganda to eh. Halos magkarugtong na bituka natin, Vince, sa sobrang dami ng ating pinagsamahan. Bago kay Sir Deo, sa'yo ko unang beses naranasang makipaglaplapan. Gago. Ano? Magagalit ka? Atay. Magagalit ka kasi kabilin-bilinan mo na wag ko yan ditong banggitin? Bakit kasi nung sinabi ko may gagawin kaming ganun ni Deo, nag-voluntary ka na sa'yo ko praktisin? Alam kong itatanggi mo yan kasi yung pambabash ng karamihan di mo kayang tiisin. At ayaw mo ring masabi ang bakla kasi pangit nga naman kung tatawagin kang LGBTing maitim. Alam kong kanina mo pa gustong ilabas yung natatago mong aura pero relax ka lang muna dyan, Lodi Cakes. Hayaan mong ipakilala muna kita sa kanila o mag-ingay para kay Bronny James. Okay. Magkaibang estilo. Technical, si Vicente. Shaboy naman, comedy. So, feeling ko mas mahirap eh. Di ba? Sabi ko kanina, kailangan ko muna mapakinggan yung round ni Shaboy para malaman natin kung sino yung mas umangat doon. Pero, sa tingin ko, mas naging mahirap. Kasi magkaiba sila ng estilo. Si Vicente more on technicals and punto. Si Shaboy naman more on entertainment, comedy. Tapos ayun, yung mga haymaker niya to jokes, 'di ba? Classic shit. Hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero sa tingin ko nakuha ni Shaboy yung round 1 sa konting lang. Kanina iniisip ko na itatabla ko yun eh. Kasi magkaiba sila ng estilo. Kumbaga, si Shaboy, sobrang effective niya sa pagkakaroon ng ganitong estilo, comedy, entertainment. Pasok eh. 'Di ba? Although hindi natin narinig yung technical sides ni Shaboy, pero kung paano niya i-construct 'yon, kung paano niya dineliver 'yon na-absorb kaagad ng crowd o na-absorb ko din kaagad. Yun eh, yun eh, para sa akin puntos yun eh, 'di ba? Kasi maganda nga yung sulat mo, hindi naman na-absorb ng crowd. Parang sasabihin din na slept on yan? Slept online something. Basta. 'Di ba? Parang natulugan, 'di ba? Then kay Vicente naman,
nakakapanibago kasi na-review ko yung battle ni Vicente kay laban niya kay Cerces. Na-review ko yung mga battles ni Vicente sa 1 up 6. Tangina, panoorin nyo yun. Ibang Vicente yung nandun. Tapos, syempre ako napanood ko yung mga battles ni Vicente sa FRBL 1 up 6. Laban niya kay J-Doc. Laban niya kay Dots. Tapos kay Cerces. Lahat yun malalakas So syempre nung nung time na to, hindi pa nagaganap yung semis. Pa lang, J-Doc Vicente versus J-Doc tsaka Vicente versus Dots pa lang yung napapanood ko. So ako syempre I'm expecting kay Vicente. Mataas yung expectation ko kay Vicente, real talk. 'Di ba? Na-review ko yung mga battle niyan sa Motus 'di ba? Ganun ka-powerful siya talaga magsulat tsaka mag-perform. So mataas yung expectation ko sa battle na to. Pero sa tingin ko, kung magko-compare ako sa mga battles ni Vicente na na-review ko, I think mas malakas yung version ni Vicente sa 1 up 6, especially laban niya kay Dots. 'Di ba? Tangin na solid na Vicente 'yon. Dalawang beses naglaban si Dots tsaka si Vicente, isa sa Motus, isa sa FRBL. Pero panoorin niyo yung actually pwede niyo panoorin both, 'di ba? Pero I suggest panoorin niyo muna yung Motus tsaka yung 1 up para kasi may mga angles doon si Vicente about dun sa past battles nila. Yun, basta panoorin nyo yun. Yun, ang masasabi ko lang, mas malakas na Vicente yung napapanood ko sa 1 up compare dito. So, hindi ko alam kung bakit nagtipid ba si Vicente. Hindi natin alam. 'Di ba? Then kay Shaboy, ayun, nagstick si Shaboy sa estilo niya. Hindi siya sumabay kay Vicente sa pagkakataon na to. Kasi, sabi nga ni Shaboy, 'di ba? Matagal na sila magkaibigan. So, ako since matagal ko ng kaibigan, hindi ako sasabay sa kung saan siya malakas. Mag-i-stick ako sa estilo ko, i-scorean ko siya gamit yung estilo ko, susugatan ko siya gamit estilo ko. So, props kay kay Shaboy doon. Sa tingin ko naman, naging wise yung decision niya na hindi sumabay sa technicalities ni Vicente. Kasi, para sa akin, kung sasabay talaga si Vicente sa technicalities, kung sasabay si Shaboy sa technicalities ni Vicente, nakakainin siya nito. 'Di ba? So, ayun. Yun lang. Props sa round 1 ni Vicente, pero sa tingin ko, hindi ito yung ina-expect kong Vicente. So, mas malakas na Vicente yung ina-expect ko. So, sorry, Bis. Pero, ayun. Shaboy ako dito. Bigyan natin ng 9-8 na score. Shaboy round 1. Good. Yo, tangina! Inaanggel pa pati yung pagsiswimming namin sa ilog, sa dagat. Bitch! Di ka umaamin! Sige ngayon ka makipagsukatan sa akin ng lalim. Tignan ko lang kung di ka pulikatin. Pati yung pagdi-grills, yung grills yung dati kong hassle. Tangina na banat mo pa. Sige, after ng battle natin, sunod kong susukatan, kapaong mo na! Round 2 game! Yeah! Sino dito nakapanood ng battle niya kay Mirage? Taas ka, sino? Ikaw. Takina, napaka-boring. Kala mo, 2 bulag tapos pinagtapat sa boxing. Gago. Konting ang boring. Halos karamihan nag-aantay na lang matapos yung round. Sa dami nyo ba naman pinakawalang kwentang punchline? Ayun, knockout yung crowd. Oo ang cringy, brother. Wala man lang haymaker o matitinding angle. O kaya, baka yun talaga yung sinasabi ni boss na mga sleeper battle. Kasi from flip-top, naging flip-flops, sarap apak-apakan tong inihain. Talagang sleeper yung battle kasi ang sarap mong kinilasin. Pero alam mo anong nakakatawa doon, Shaboy? Dinisrespect kayo't binaboy. Oo nga eh. Sinigaw-sigawan lang to nung Japorms na nagmaoy. Nagmistulang... Wala pa nga eh. Nagmistulang to longest tong jologs na umaasta na foreman. Kasi nung sinigawan siya nung Jaforms, tsaka pa di nakaporma.
Sa bagay, kalaswaan na nga yung pinaggagawa nyo dito ni Deo eh. Tsaka yung trip mong paghuhubo pa, gantong-ganto itsura sa battle rap, yung tipong sumisira sa kultura. Parang anay ka sa bahay, pinaparupok mo ang halige. Daig patambay, asa sa nanay, pinapadugyot ang sarili. Kung sa ganyang pagsasanay, kanasanay, ako nababaluktot sa kadire. Handa ako maghandog ng tinapay sa iyong lamay bilang abuloy ko napili. Kasi pati Pangulo ng Liga, binababoy nyo na. Wala na ba kayong ibang matagpuan na tema? Pero ganun pa man, pinapabattle niya pa rin kayo kasi alam niyang kailangan nyo ng pera. Nung nakapag-flip top, tong dating Las Piñas lang yung repin, nirepin na rin pati Siniloan Laguna. Ano yan? Nung umambon ng blessings, yung Siniloan, sinilungan mo na muna. Awa puta. Nice. Oo, nung lumaguna, sa Laguna, nagtaguna, ng puta. Pinagyabang niya rin sa mga tropa niya na lola na sa flip top siya nakuha. Aba koya. Di ba nung di ka nakuha sa 2x2, umamin ka sa amin na bad trip ka? Eh paano ka kasi kukunin ni Boss Arik? Alam niya na plastic ka. Sabi niya, deserve ko naman talaga yung mga slot kaysa sa mga Bisaya na yan. Yan yung kanyang kinukulit. Gago, kaya di ka kinuha sa DPD kasi baka makipaglaplapan ka ulit. Kasi papalaplap ko sa'yo tong kamao ko na sa mga punching, tsak na mahihiga ka. Kasi kung nakilala ka dahil sa yung labi, pasiiwang kita bilang labing di na makikilala. Oo, sa mukha mo to lalapat. Dadapo, lahat ng punchline, tatama to pangako. Kasi kung nagtatanggal ka ng saplot, ang tinatanggal ko tsansa ng kalaban ko manalo. Damn, bitches, ngayon mo sabihin kalmado pa. Okay. Mix. Yung round 2 ni Vicente, pwede nating bigyan ng komento. Magkaiba. Magkaiba yung magkaiba yung yung naging atake or naging approach ni Vicente sa round 1 tsaka dito. Sa round 1, mapapansin nyo more on technicals punto yung pinaparating sa atin ni Vicente. Pero pagdating sa round 2, mix na. Actually nag-umpisa nga siya sa rebuttals, grills, about doon sa grills. Susukato ko na yung next na susukato ko kabaong mo something. Basta, yung rebuttals. Tapos, comedy. Na para sa akin, hindi naman siya naging mahina. Okay yun. Pasok yun. Pasok yung mga comedy or mga jokes ni Vicente. Tapos, after nun, bumalik ulit sa technicality. So, mix. Mix yung round 2 ni Vicente and magandang step yun kasi syempre yun nga, babalik din tayo dun sa matagal na silang magkaibigan. Alam din ni Vicente na more on comedy yung ibabanat nito. So if magi-stick si Vicente sa mga punto, matutulugan, especially sa mga technicals na hindi na-absorb kaagad ng crowd, mas na-absorb yung mga comedy. So possible talaga yun yung maging yun ang maging keys ng parang key points ng mga judges para makaboto 'di ba? Something ganon. Pero sa akin kasi iba, parang tinitignan ko yung estilo ng kalaban kung effective ba siya. Tapos hindi ko siya i-compare sa Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Hindi ko siya i-compare sa magkaibang sa kabaliktaran na estilo. So hanapin ko yung similarities nung round na yon. So katulad nung sa round 1, yung sa round 1 kasi nag-stick sila sa nag-stick sila sa estilo nila, 'di ba, na technical at saka punto, then Shaboy naman comedy. Pero sa akin, yung effectivity, 'di ba? Yung effectivity nung mas maraming linya si Shaboy na pumasok kay Vicente compare kay Vicente na pumasok kay Shaboy. Naintindihan niyo ba? Sorry na-stutter ako. Nang init kasi dito sa kwarto ko. Hindi kasi ako pwedeng magbukas ng
ng aircon kasi maingay dito, maririnig nyo. So, ayun, nagfa-fan lang ako. So, ang init. So, pagpasensyahan nyo na. Then, sa round 2, although di pa natin napapakinggan yung round 2 ni Shaboy, pero para sa akin, good choice na nag-mix si Vicente ng mga entertainment or comedy lines sa mga niya, sa technical niya. So, mas mafa-finalize natin to once marinig natin yung round ni Shaboy. So, game. Sana naintindihan nyo yun. Medyo magulo, pero sana naintindihan nyo. Yo! Pati yung boring na battle ko, pinupuna. Wala kang pakialam. Baka nakakalimutan mo nung tournament ng pedestal. Di ka umabot sa Jiram. Tang ina mo, sinisita mo yun, di ka umabot kay Mirage. Bobo! Game! Grabe sa pagka-agresibo Halatang yung galit nag-aapoy. Habang ako, pachil-chil lang dito kasi hindi kita kayang saktan, boy. Best friend kita, boy. Pero wala akong pake kung masaktan kita dito. Wala naman sa aking mawa. Alam ko yun. Ano yun eh? Basta alam ko yun. Nakikita ko yun sa Facebook eh. Hindi kita... Tawa ko dun Kita kayang saktan, boy. Best friend kita, boy. Pero wala akong pake kung masaktan kita dito. Wala naman sa aking mawawala. At yung pangako natin na di tayo matitibag ng kahit sino, si Enigma lang pala makakagawa. At yung pangako natin na di tayo matitibag ng kahit sino, si Enigma lang pala makakagawa. Kasi bad trip na ako sa'yo, bis. Yung galit ko sa'yo, sagad na Brad. Sumira ka sa usapan, bakit binoto mo pa rin si Boom Tarat-Tarat? Di ba may usapan tayo na hindi natin iboboto si Kuya Will? Sabihin mo sa akin kung bakit man. Okay. Kala ko may paninindigan kang tao tapos pinagpalit mo yung boto mo sa jacket lang? Alam mo bang nung nag-file pa lang ng COC yun ay para na tayong tinotorture? Tumanda ka na ng ganyan, bis, naniniwala ka pa rin sa Wheel of Fortune. Baka sabihin mo hindi ka bumoto nakaraan, baka magsinungaling ka na naman. Kitang-kita yung ebidensya, binuhusan ka ng ink sa katawan. Gago. Kaya pala todo support ka kay Biko nakaraan kasi mukha kang malagkit. Kung si Atom, sinabihan mo mukhang may anghang, ikaw naman may anghit. Dugyot, madungis, mabaho. Yan yung mga sinabi niya kay Kilan. Wow ha, sumusobra ka na, bis. Ikaw nga, lagkitan. Pero kahit ganyan ka, may isang bagay ako sa iyong kinakabiliban. Sa lahat kasi ng nakasama ko sa camping, siya lang yung nagtatago sa tent ng sinigang. Pagkaluto ni Sight nung gabi, sabi niya, "Sinigang na naman? Hindi ba kayo nagsasawa?" Kinabukasan, hinahanap namin yung natirang ulam. Pagbukas namin ng tent nila, boom! Kumakain yung mag-asawa. Kung si Poison 13 sa battle, hindi nauubusan, ikaw naman takot maubusan. Kaya ang ginawa ko, tinago ko naman yung tubig. Bahala kayo diyang mabulunan. After ilang minuto, kala ko may nagsusuntukan sa tent nila, kaya bigla akong napapasok. Pagtingin ko, yung mag-asawa, naggagantuhan sa batok. Ay, gagi. At kapag may real talk, tawan-tawa. At kapag may kausap kaming possible sponsor sa Motus, ba't bigla-bigla kang sumisingit? Nakikipag-deal kami dun sa may-ari ng resto bar, ito naman ng susulisit. Kaya hindi tayo nakakapag-close ng deal kapag nandiyan ka kasi sablay ka bumoka. Liga ng rap battle pinopropose natin, ba't ang hinihingi mo bola? Gagi. Piling sikat pa yan si Vicente. Ang dami pa niyang kaululan. Kanina pagpasok niya sa venue, nakayuko pa. Di naman pinagkakaguluhan. Gago. Nagagalit pa yan kasi wala daw nag-a-assist na bouncer. Itong si pare kakaiba. Ire-remind lang kita bago ka dito magbida na di mo kailangang yumuko, di ka pa masyadong kilala. Time? Ay. Okay. Hirap i-judge nito. Bahala na yung mga judges kung paano nila binoto to. Puta.
isa lang yung masasabi ko. Mas effective yung estilo ni Shaboy para kay Vicente compare estilo ni Vicente laban kay Shaboy. Yun lang. Nakita ko sa 1 and 2 na ganun ganun yung nagiging story. So sabi ko kanina, kailangan pinagko-compare ko yung similarities, 'di ba? Kasi kahit sabihin nating style clash 'yan, magkakaroon ng similarities actually I mean sa halimbawa may at some point may biglang nag-comedy si Vicente. Tas si Shaboy naman biglang nag-adjust din, nag-technical. So ayun yung sinasabi ko sa inyo na at some point may similarities pa rin. 'Di ba? Tulad nitong round 2, best example tong round 2. May comedy si Vicente, may technical naman si Shaboy. So doon mo pwedeng tignan 'di ba? Unlike sa round 1 na style versus style talaga yung naging labanan. And sa tingin ko, kahit nahanapan ko siya ng actually wala nga similarities kasi nag-stick sila sa estilo nila. 'Di ba? Nag-stick si Vicente sa estilo niya na technical tsaka punto, si Shaboy comedy entertainment. So ang hirap i-judge, no? So ako nag-base ako sa kung sino yung mas effective. Kaya ako nga nasabi na mas effective yung estilo ni Shaboy para kay Vicente compare yung estilo ni Vicente para kay Shaboy. Kumbaga para siyang kontrapelo. Si Shaboy siging tumatama, pumapasok yung mga punches, nasusugatan niya si Vicente doon. Pero si Vicente naman pag umaatake, nahaharangan siya ni Shaboy, or kung sabihin natin may tumatagos pero iilan lang. So ganun yung ganun yung batuhan. Mas maraming tumatamang mga suntok si Shaboy para kay Vicente compare si Vicente para kay Shaboy. Siguro parang bibigyan ko kayo ng numbers, no? Mga 5:2 na ratio, 5 punches versus 2 punches. Parang ganun lang yung pasok, no? Ganun yung palitan. Kaya Shaboy sa round 1. Pagdating sa round 2, ayun na, may similarities na. Yung sinutukoy kong similarities. Yung si Vicente sa round 2 may comedy. Sa round 2 naman ni Shaboy may technical. So titignan mo siya sa per category naman. Kung mas effective ba yung comedy ni Vicente compare sa comedy ni Shaboy? Mas effective ba yung technical ni Shaboy kaysa sa technical ni Vicente? Ganun mo siya titignan. So, para sa akin, napagsabay kasi ni Shaboy yun Habang tumetechnical siya, may jokes. 'Di ba? Gitna, kumbaga mix. Kay Vicente kasi nakita ko, inuna niya muna yung jokes sa gitna. Tapos bandang dulo, nag-technical siya. So, hindi sabay. Kumbaga, may parte-parte. Sa gitna, naka-comedy, naka-entertainment, tapos sa bandang dulo andun yung mga punto, technical tsaka ender. Kay Shaboy hati, magte-technical siya, magpapatawa, magte-technical, papatawa, basta ganun salitan. So sa akin, sa comedy lamang pa rin si Shaboy doon, kasi para sa akin mas nagamit niya yung napili niyang anggulo ng mas malinis, mas effective, tsaka mas convincing. Although hindi natin alam yung mga angles na ginamit niya kay Vicente kung totoo, pero the way he delivered those lines, 'di ba? Sobrang convincing. Ang galing. Kaya isa rin 'yun sa mga factor kung bakit parang plus factor sa atin yun, or sa akin, na mas na-deliver niya ng maayos yung ganong mga references, even we don't know if that's true. Kay Vicente, yung props dun sa comedy niya, effective yun, pero kung pagtatapatin ko yung mga comedy ni Shaboy, I think lamang pa rin si Shaboy dun Kumbaga,
nakahabol pero hindi napantayan. Ganon. Sa technicalities naman, pwede kong ibigay ng tabla kasi yung technical ni Vicente, given. Si Shaboy naman, hindi naman natin siya kilalan as technical pero pumantay. So, doon nagkatalo. Kaya para sa akin, Shaboy yung round 2. Round 1, Shaboy, sa score na, ano ba score ko doon sa round 1? 9-8? 9-8 sa round 1. Pagdating sa round 2, it's a 9-8 pa rin. 16 to 18 in favor of Shaboy sa first 2 rounds. Dikit naman Dikit naman. Effectivity and style clash talaga Mamimili ka na lang talaga kung sino yung prefer mo. Kung ang prefer mo is more on technicals, siguro, mas magugustuhan mo yung obra ni Vicente. Pero, kung ikaw is tinitignan mo siya as a whole, 'di ba? Ako kasi kapag ganitong style clash as a whole ko siya tinitignan kasi ang unfair kapag tignan mo siya sa technical lang kasi 'di ba? Hindi mo siya pwedeng tignan as sa technical mo lang siya titignan kasi syempre sa ganitong match-up lamang si Vicente doon. Hindi mo rin siya pwedeng tignan as comedy kasi for sure lamang si Shaboy doon. So hindi mo siya pwedeng i-judge sa ganong mga kategory. Titignan mo siya as a whole. Step backward ka, titignan mo yung buong picture, 'di ba? Titignan mo kung sino yung mas lamang, sino yung mas nakakapagbitaw ng mas malalakas na bara, doon mo siya titignan 'di ba? So ayun, first 2 round Shaboy yun, pero may round 3 pa, pakinggan natin. Tanginan to, nagre-recycle ng lines, masyadong weak ass. Yung nakaganto, pumapasok, di pinagkakaguluhan, gago, pinangasar mo na yung kay Blizzard. Bobo ang puta, round 3 game! Game! Napakinggan nyo yung 2 rounds niya. Well, ano bang pinagbago? Ni hindi man lang pumantay sa unang 2 round na kinatako. Yay aking minaltrato, sa linyang hinanda ko, ganto pag nakakawala ang bis sa kadena niyang kinandado. Pagkat wala kang flow, wala kang multi, walang suntok na tumata, hindi nag-grow, hindi masuri, hindi pasok ang mga bara. From head to toe, nakakadiri, nakakasulasok yung kasama. 10 years ago, pananatili, yung mga bulok mo na patama. Kasi kahit magtawag ka man ng responde, lahat kayo tatapusin pagkat ngayong Shaboy ang binigay, yay madali lang pagulungin. Kung may adrenaline sa methamphetamine, bukod sa galing ka na sa pulbos, papalambutin pa kita ngayon na parang gelatin. Bumalik ka sa pagbablog, wala kang future sa battle rap. At least doon, base equals to views, tama? Pang YouTube starter pack. Pagkat gugulong ka sa akin, Brad, kahit small room lang yung battleground. Kasi kung kau lang kalaban ko, tatatak to lahat na parang cattle brand. Sabi nila, yung aggression mo sa battle na to, parang torong pinakawalan. Sagot ko, ox lang yan. Torong pinakawalan? Fuck that, bro! Kahit anong aggression pa niyang kenkoy na yan, isa lang yan accessory sa aking halftime show. Cause I'm too quick, mala lupi na abuti, mala joystick sa new trick na patutpick, wala quick break, mala bullshit. Tralalero, tralala, ballerina, cappuccina. Hindi. Pansin mo, wala masyadong wordplay. Bar per bar at punch per punch kitang inuupakan. Kasi kung nagagawa mong maghubad ng totohanan sa bar, yung bar ko, puro hubad na katotohanan. Kaya sa kakatopless, please stop. Kadiri ka talaga, boy. Pues ngayon mo subukan maghubad nang mabihisan kita ng barong. Kasi nakapag-flip top lang, nice. Hindi na tumatang... Ang ganda nun. Ngayon mo subukan maghubad nang mabihisan kita ng barong. Nice. Ganda nun. Please stop! Kadiri ka talaga, boy! Pues ngayon mo subukan maghubad nang mabihisan kita ng barong. Kasi nakapag-flip top lang, hindi na tumatanggap ng battle sa other leagues. Sagot niya, wala namang pang transport, pang talent fees. Wow! As if naman may talent talaga tong balahura na to. Puro kalokohan at kagaguhan lang makukuha at matututunan sa'yo. Basta ako'y mapagkawang gawa. Kaya't sa kalat niyan ako na magliligpit. Kakalad ka rin pa rin kita na may respeto na bit-bit. Ngayong nahuli ka malamang,
May daga ka sa dibdib! Kung mabenta nga tong shop, ito'y baybas sa kalakal ng incheck! At di ba undefeated ka? Pues ako nang bahala, kaibigan. Kahit anong aspeto sa battle rap, tuluyang kitang iiwan. Ito magsisilbi mong unang pagkatalong hindi mo makakalimutan. Pagkat gaya ngayong araw, uuwi ka ng may 3-1. Bitches, ngayon mo sabihin di ka kabado kung alam mo di ko habol ang manalo. Tayo muling banat para kay... Okay. Hindi, sige. Pakinggan muna natin round 3 ni Shaboy dito. Shaboy. Palapakan muna natin si Vince. Kanina pa kasi ito eh. Hindi, wait. Kanina dito kaya ang bigat, hindi ako magalaw na maayos eh. Eto, round 3. Game! Go, may martilyo. Game na to, putang ina mo, Vince. Wala na mabigat sa katawan ko, ha? Napanood nyo ba yung break it down ni Idol Looney at Boss Arik sa 2x2 nila na laban? Si Atoms, Diyos at Cygnus, kilala ni Idol Loons, ikaw lang hindi alam ang pangalan. Gumaganbars ka pa naman doon, may linya pa yan tungkol sa Guns N' Roses. Tapos sasabihan ka lang ni Looney ng okay din si Vicente, malakas ang boses. Mula sa kilos at delivery, mahalata nyo talaga na copycat din. Doon sa battle na yun, nagmukha kang si Smaglas na walang Coco Martin. Wannabe Smaglas ang puta! Hoy Vicente, gaya-gaya ka doon! Ako nga tahimik lang pero napagkamalang Smaglas ni Sharon. Kaya ka nasasabihang walang originality dahil sa katangahan mo yan. Masyado mong dinidikit yung karakter mo kay Smaglas. Sige! Panghawakan mo lang. Di na para tanungin kung ba't maangas ka, alam kong nasa iyo ang tarasa. Pero ngayong nauna na ako, ang masasabi ko lang, Hakuna Matata. Tagal mong walang battle sa 1v1, kaya kambak mo tuka ko. Technical mo laban sa comedy, pues style clash mo mukha mo. Mapa-technical man yan o comedy, yan ay parehas ko kayang ikulabo. Tsansa mo sa aking manalo, parang pagtigas ng titi ni Kuya Dennis. Malabo. Di ba, Aubrey? Pansin nyo ba? Kanina pa siya dito nagpapaka-agresibo. Pero kahit anong gawin mo, di mo mapapa-agresibos. Sibos? Motus! Bakit? Anong pinagmamalaki mo dito? Taga-Tondo ka? Pues kala mo, madadarag mo ko? Baka nakakalimutan mong taga Las Piñas to at dun sa lugar namin, marami ang pogo. Kaya wag mo kong yayabangan ng lugar nyo, baka mapahiya ka lang lintek. Dun sa amin, talamak ang kidnap o ranso, matang pasimuno ay incheck. Iba galawan ng mga singket, mas matindi pa sa diskarte ni Pibus. Baka gusto mong ipakindap kita kay Boss Arik, tapos ipatubos ka niya kay Jesus. Pero alam nyo bang, mababait talaga ang taga-Tondo? Hindi yan sila mga balagbag. Sa katunayan nga nung piyesta sa kanila, pinakain niya kami ng pagpag. Pagbukas namin ng kaldero sa mesa, nagkatinginan kaming lahat. First time namin makakita ng handa sa piyesta. Fried chicken na may kagat. Gago. At dun ko napagtanto na dun sa Tondo marami ang tulak. Huwag mo sa akin niyang i-deny. Kasi bawat iskinitang dinaanan namin may nakita akong fried chicken na hinihimay. Halos maduwal ako nung nalaman kung doon ang galing yung kinain namin. Taktiyan. Kung sa Mindanao nag-originate yung pastil, sa kanila naman, pastilan. Speaking of Tondo, sinabihan niyang wak yung sigaw ng Tondo sa battle niya kay Blaser. Ang pangit ng yung bitaw. Sinabihang wak yung sigaw ng Tondo nitong taga-Tondo na sa battle puro lang sigaw. Napapadalas na kasi ang pagsigaw mo. Di na yan pasok sa aming taste. Sa susunod, wag ka nang sasama sa amin sa camping. Delikado ka sa quiet place. Kita mo na? Alin man sa dalawa? Bars over jokes o jokes over bars? Basta parehas ko lang naipakita yan dito sa Take Over Lunch Time! Zoning 9. Okay. Round 3. Bigyan natin kay Vicente yung round 3. Mas sa pagkakataon na yun or sa round na yun, masasabi ko na mas effective yung estilo ni Vicente sa round na to compare sa naging estilo ni Shaboy. Although yes, pare-parehas lang naman. Halo yung performance ni Shaboy na
na jokes, technicals, punto. All 3 rounds, ganun naman yung story ng performance ni Shaboy. Pero ang difference lang, yung round 3 ni Shaboy, medyo pawala na yung enerhiya. Sorry. Di ko kasi alam kung English or Tagalog yung sasabihin ko. So, ayun. Pababa sa 1 and 2 pataas. Pero pagdating sa round 3, bumaba yung energy ni Shaboy. Tapos, makikita nyo may mga konting slip-ups. Pero, sobrang minimal lang naman yun. Actually, dapat di ko na nga papansinin Pero, ayun. Medyo tagilid si Shaboy sa round 3. Ibibigay ko yung round 3 kay Vicente. Kay Vicente, performance-wise, ang ganda ng delivery. Given na yan. Kay Vicente, given na yung delivery, manina lang sa kanya yan. At basta yung sabi ko nga sa inyo, sa ganitong performance, sa ganitong battle, kailangan mo kailangan mong step backward para tignan yung whole picture kung sino yung lumalamang sa bawat round. Hindi mo siya pwedeng i-judge ng per category kasi magkaiba sila ng estilo. Kung hihimayin mo siya, kung ika-categorize mo siya isa-isa, mapapagod ka lang Mas lamang sa technical si ganito, mas lamang sa comedy si ganito. So, shortcut, tignan mo siya as a whole. Kung sino yung lumalamang per round, 'di ba? So, ayun, round 1, Shaboy 'yon para sa akin, mas lamang siya doon sa mas maraming linya na pumasok direkta kay Vicente. Round 2, ganun pa rin, mas maraming direct lines, direct punto si Shaboy para kay Vicente. Pero pagdating sa round 3, doon na nakuha ni Vicente yon. So, round 3, Vicente. Kasi para sa akin, mas nakuha ni Vicente yung momentum. Mas maraming mga punches yung tumama para kay Shaboy. Unlike kay Shaboy sa round 3 na flat. Pababa nga yung energy So, yun. Dikit lang to. 2-1 na score in favor of Shaboy. Hindi naman nakuha ni Shaboy all 3 rounds yung battle Nakuha pa rin, dumikit pa rin kahit paano. Pero first 2 rounds, nakuha ni Shaboy yun para sa akin. Round 3, bibigay ko kay Vicente. So, score, 998, 26 points for Shaboy. Kay Vicente naman is 889, that's 25. So, 1 point nga lang 26 to 25 in favor of Shaboy. Shaboy yung boto ko dito. Hindi ko alam kung sino yung panalo. Tignan natin. Tapos, pakinggan natin judges. Shaboy. Round 1 and 2. Round 3, Vicente. Tignan natin kung sino yung paano nila ginudge at sino yung kaparehas ko na boto. 19. Siyempre, panalo tayo sa mga ganun laban. At siyempre, shoutout sa mga tropa natin nakasuporta, Flip Top staff. Siyempre, kay Kuya Kebs, DJ Supreme Feast, sa High Minds, Flip Top collab at Crown Manila collab. Siyempre, check nyo yan. Pero ang boto ng hurado, 4-1. Uy, 4-1. Para kay Shaboy. Shoutouts kay Vicente. 4-1? Ang layo So, judges tayo, tara. Ayan, siyempre, maraming salamat Flip Top Boss Arik at siyempre kay Vicente, kay M-Site. Maraming salamat. Ayun, Unhinged, Ulap, Crown Manila. Basta lahat na kayo. Love you, Killions. Yun Vicente. Shoutout ko lang Motos Battle League, Luna Care, Boss Mako, 1200 Auto Rap, Santa Ana, Manila, mga taga Sandigo, sa Baste, Tropang Vista, Paliparan, Jerry Emil, Mad Shots, airpot ko sa mga utol ko kay Gon Arvin, Baby kong si Joan, Inat Not, 4L Car Wash, The Cabin Pub, Gets Ginan, Authentic Taco, Papa Renz, M-Boys Official, Floodway. Uy. Hindi ko akalain na mapapasok tayo sa ano dito Shoutout Emil, Mad Shots, airpot ko sa mga utol ko kay Gon Arvin, Baby kong si Joan, Inat Not, 4L Car Wash, The Cabin Pub, Gets Ginan, Authentic Taco, Papa Renz, Thank you. M-Boys Official, Floodway Hustlers, at kita-kits tayo sa semis ko sa FRBL, fuck you kakaway. Salamat Flip Top Battle League. Congrats kay Shaboy. Punchline ko siguro. Thank you sa shoutout. Nagulat ako doon. Mas lumang si Shaboy doon. Pero props kay Vicente kasi yung saplo pati sa mga hugot ng mga salita kung paano niya na-execute. Pero one, panalo si Shaboy sa bilang ng punch, tapos yun, sa 2 medyo tumabla lang sila, tapos 3 Shaboy. Ayun, kay Ram, ako yung nag-iisang bumoto kay Vicente.
explain ko lang, para sa akin yung round nilang pareho, may mga malalakas na punchline. Pero syempre, para sa akin, mas natripan ko yung kung paano ginawa ni Vicente yung rounds niya. Yung mga internals, hindi rin biro gawin yon. Kaya para sa akin, mas nakadagdag ng puntos yon sa akin. Pero sobrang dikit nung kada rounds nila kasi nagpapalitan sila ng magagandang punchline. Talagang solid din. Dun din sa round 2, sobrang dikit. Napansin ko naman na may mga pagkakataong nasusubsub si Shaboy sa pag-spit ng mga lines niya. At kasi Vicente naman tuloy-tuloy, smooth pa rin yung delivery. Ganon din sa round 3. Kaya yung battle na yun sobrang talagang hirap i-judge. Sobrang para sa akin, ang gulo. Yung bakit ginagawa sa akin ni boss. Kaya yun, Vicente. Yung sikreto nga pala, bago yung laban na to, ang prediction ko talaga si Vicente. Pero sa round 1 ko, kay Vicente talaga yon kasi doon ko binase sa kung sino yung mas naka-execute ng maraming elements sa rap skills, pasok lahat kay Vicente. Sa round 2, napansin ko mas tumatama yung mga, yan yung sinasabi ko na delikado rin kalaban talaga yung mga komedyante kasi mas nakukuha nila yung crowd. Kaya binigay ko kay Shabu yon. At sa round 3, akala ko makakabawi si Vicente pero nakita ko medyo hindi naman sa totally lumaylay talaga pero mas lumamang talaga si Shaboy sa mas nag-stand out siya sa kasi kung suntok lang naman yung pagbabasehan, bawat isa sa kanila may mga suntok naman talaga pero binase ko dun sa kung sino ang mas nag-stand out sa gamit yung style nila. Yun. Kay nag-stand out sa style sa round 3, tangina, para sa akin malinaw na Vicente yun eh. Kung nag-stand out sa style Kung yun tinutukoy ni Sekreto dito, yung stand out sa style, feeling ko round 3 Vicente yun. Kasi malinis niya na perform yun. Tapos si Shaboy naman yung mga konting stutter. So minimal lang naman. Diba? Yun lang. Shaboy ako. Binoto si Shaboy round 1. Kitang-kita naman kay Shaboy yun. Yung mga one-two niya tumatama mula first line hanggang sa dulo. Si Vicente na simulan niya na maganda pero kita pa rin yung laman ni Vicente ni Shaboy doon. Tapos nung round 2 binoto si Vicente, mas umangat yung performance niya kumpara sa round 1. Habang si Shaboy ganun pa rin yung atake niya. At tapos si si Vicente, mas umangat yung performance niya sa mga rhymes, mga ganda ng setup. Kaya sumusuntok na parte yung mga punchline niya. Kaya yun, binoto sa round 2 si Vicente. Tapos round 3, medyo lumaylay lang ng konti si Vicente. Tapos si Shaboy, ganun pa rin yung atake. May nadagdag siya na ibang elements sa round 3. Tapos tumatama rin yung mga suntok. Tapos yung 1-2 tuloy-tuloy lang hanggang dulo. Tapos yun nga, mas lumamang siya sa punches para sa akin sa round 3. Kaya 1-3 kay Shaboy. Yo, Sensei. Kay Dave naman, agree. Yung round, Shaboy talaga yon. Round 2, ano ba yung round 2 niya? Tinablan pa niya yun? Or binigay niya kay Vicente. Pero sa round 3, actually sa round 3 talaga nagkakatalo minsan. Or madalas. Kasi nagiging deciding factor yung round na yun eh. Kasi kung tabla yung 1 and 2, papakinggan mo talaga siya. So, I think, kung ganun yung nagiging judgment nila, I think on preference na lang to. Kung sino yung mas effective para sa kanila. Kasi kung ako naging tabla rin yung judgment ko dito na 1 and 2 binigay ko kay Shaboy at kay Vicente. Siguro mag-base na lang din talaga ako sa effective sa performance tsaka sino yung may mataas na enerhiya pa rin eh. Ganun eh. So sabihin nating 1 and 2 tabla yon, Shaboy tsaka Vicente yung round 2. Tapos yung round 3 ganun. 'Di ba? Parehas para sa akin kasi parehas bumaba yung si Shaboy lang pala yung bumaba yung energy. Si Shaboy si Vicente tuloy-tuloy. So para sa akin kung dikit man yung 1 and 2, ibibigay ko kay Vicente yung battle na to kasi mas effective siya for me eh. Pero since nagkaroon ng ibang story para sa end ko 1 and 2 binigay ko kay Shaboy eh kasi para sa akin mas effective siya doon tsaka yun nga, basta na-explain ko naman sa inyo. So, yun. Game. Tuloy tayo. Artikulo 7 Heads. Binoto ko, round 1 para sa akin, ang binoto ko si
Shaboy. Mas natripan ko lang din siguro yung bawa niya na piyesa doon. Props kay Vicente. Okay din naman yung ginawa niya kaso parang dahil mas maraming moment lang din siguro nagawa si Shaboy doon sa round 1. Okay, agree. Na din siguro nila lahat yung gusto kong sabihin. Pero round 2, para sa akin lumamang ng konti doon si Vicente. Binigay ko sa kanya yung round 2 and then round 3. Kakala ko makakabawi na dun si Vicente sa palitan nila. Pero pagdating ng pagbanat ni Shaboy ng round 3 niya, para sa akin sobrang dikit ng battle pero binigay ko 1 and 3 kay Shaboy. Okay. So, ayun lang. Yun lang yung naging judgment ng mga judges natin. Preference. I think sa preference talaga nagkatalo. So, kung ikaw technical ka, pwede mo sigurong ibigay kay Bis kasi yun yung nakita mo. Mas nakita mo yung technical side compare sa comedy side eh. So, ayun, yun lang naman sa akin. Pero, round 3 ang for me, Vicente. 'Di ba? Ako kasi, yun nga, nabanggit ko naman na rin sa inyo na kapag style clash, tinitignan ko siya as a whole. Okay. Yun lang. Shoutout Shaboy, shoutout Vicente, at shoutout sa nag-request ng battle na to. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Basta shoutout sa nagsabi ng panoorin ko daw to. Simula umpisa hanggang dulo. Yun lang. Para sa akin, Shaboy, hindi ito yung Vicente na ina-expect ko. Mas malakas na Vicente yung ina-expect ko. Yun. At thank you sa shoutout Bis. So, ayun, yun lang. So, kita-kits tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.